So Ace, sekreto sa mga pagninegosyo. Actually, Eric, Pogi Dance Challenge. Bagong adlaw, bagong istorya. Samahan nyo kami ngayon sa bago nating episode, Saya at Katatawanan. Kaya kasama natin ngayon is si Kabayan Amazon, okay? Mr. Ace. Ano ba talaga pwede natin itawag sa'yo? Ace. Ace na lang, Ace. Kabayan Amazon. Ace na lang, Ace. Sa mas kilala. Ace na lang, mas maganda Ace. Oh. Good morning, Good sir. morning, good morning. Kumusta naman? Okay lang. Thank you sa mga nanonood, sa mga bolero. Maayong adlaw, tama? Yeah. Okay, thank you so much for having me today. Okay. Okay, kamusta naman sir ang buhay tamad? Ito, kakagising lang. Actually, kakagising lang. Ayun, medyo busy last week kasi alam mo naman, peak season. So, sobrang busy na rin. So, ang daming orders. Kaya, ayun, tamad ng tamad. Kaya sabi namin Mr. Tamad. Kasi siya niya mismo yung nagsabi sa amin na kasi parang buhay ko tamad. Pero Mr. Ace actually marami siya tutulungan na kabayan natin dito. Oo, totoo How yan. to do the Amazon selling. Amazon Okay. selling. Actually si Sir Eric, isa sa mga naging estudyante ko. Tinuruan ko din siya sa paano magbenta sa Amazon, di ba? So, yun. Kaya ganun. Sir Eric. Kamusta naman sir? Okay lang. Yun nga, medyo busy. Daming orders until next week hanggang sa matapos yung bare month siguro. Okay. So, tamad na tamad ka rin. Oo. Hanggang sa matapos yung taon, tamad pa rin ako. Di ba? Tanong ko naman sa'yo, sir, paano mo na umpisahan yung pagiging tamad? Actually, Eric, meron ngang sinabi si Bill Gates, kung kilala mo si Bill Gates, no? Meron siya sinabi sa interview niya. Sabi niya, I rather hire lazy people kasi yung mga lazy people daw, they look for a easy way or yung fastest way. So parang hindi naman ako literal na tamad. Kumbaga, parang in-apply ko yung concept na yon sa akin. So kumbaga, ako naghahanap ako ng mas mabilis na paraan para alam mo yun, ma-leverage ko yung time ko. Diba? So ganun yung parang hindi siya literal na tamad. Okay, parang gusto kong, alam mo yun, kami kasi as a entrepreneur, we value time. So, kaya pag sinabi mong tamad, hindi naman literally tamad. So, parang, alam mo yun, Pero dapat maximize yung time. Yeah, before that, you're working. Yes. Ito sa UAE, Oo. sa OFW. Oh. Okay lang, kwento ko na yung buhay ko. So, way back 2016, nagland ako dito sa Dubai. And pumasok ako sa corporate as a graphic designer. Tapos, yun, after siguro 2018, nag-resign ako sa work. So, hindi ko tinapos talaga yung kontrata. Kasi yun nga, na-burnout ako sa corporate. Tinamad ka na, no? Tinamad na ako. Kasi ikaw ba naman araw-araw kang alam mo yun, araw-araw ako pumupunta ng office, tapos araw-araw kang gigising na umaga, di ba? So, nakakatamad. So, that's why, the reason why I quit my job, kasi parang na-burnout ako sa corporate. Parang paulit-ulit yung nangyayari, walang growth. Di ba? Walang growth. Di ba? So, kaya nag-risk ako. I started doing freelance hanggang sa Kailan ang field mo, sir? sa Pilipinas, IT officer, information technology. Dito graphic designer. Tapos nag-web developing ako. Tapos nag-digital marketing. Pero ang forte ko talaga is digital marketing. Kaya yung digital marketing na-apply ko siya dito sa business. So, yun yung nakatutulong sa Yun yung nakakatulong sa amin para mag-grow sa business. So talagang hindi ka na bumalik sa pagiging... Hindi, nawalan sa isip ko. Anong taon niya? It was before mag-end yung 2018. So, nag-start kami mag-business. So, papasok na doon yung pandemic. So, imagine, di ba? So, nag-business kami, papasok yung pandemic. So, hindi namin alam kung paano kami aangat kasi nag-lockdown during 2019, di ba? Okay, yeah. So, we look
a way para alam mo yun, mag-pump yung business. Sino-sino pang mga kasama mo? Meron akong Kasi sinabi mo kami. Oo, meron akong meron akong friend si JP. Actually niyaya ko siya dito kasi sabi mahihain siya, ayaw niya dito. So si JP yon yung friend ko. Tapos we started the company. Tapos ayun, the rest was history. So ganun yung nangyari, dire-diretso na. Yun yung maganda kasi at least you have your own time. Tsaka, Yes. diba? Oo. So yun yung isa. Si Mrs. kamusta naman? Okay lang si Mrs. Single, ay hindi. So, Hindi, married na ako last year. Last year? lang. Oo. So, nandito si Mrs. kasama mo na rin. Kasama ko siya dito. So, 2022. So, is working or hindi na? Hindi She's, na rin? Full-time na rin? Full-time nurse dito sa Dubai. Oo. Maganda. So, sabi nga ni Jason Lu, if you know Jason Lu, sabi niya, there are top 5, merong top 5 qualities daw ang mga millionaire. Okay? So, isa doon is yung sinasabi nilang supportive spouse. So, para daw maging successful ka, dapat you have a supportive spouse. Siyempre. Diba? Kasama yun. Kasama yun. Oh, pag hindi, Isa sa mga ingredients, di ba? So, di ba? So, yun yung ginagawa ko. Kasabayan. Correct, di ba? Kasi, ini-involve ko si Mrs. sa pagbi-business. Kasi, yun nga, at the same time, parang meron siyang balik sa akin na sinusuportahan niya ako. Kung ano man yung gusto ko. Kwento ko na rin way back 2018, nung nag-resign ako, okay, sa work. Actually, siya yung pumipilit sa akin na magtrabaho ulit. Pero ako burnout na. So, para mapakita ko sa kanya na talagang naghahanap ako ng work, nagsisend ako ng CV. Tapos may mga tumatawag, pinupunta ako sa interview. Then, at the same time, tinatawagan ako para bumalik, para daw magpirma ng offer letter. Okay? Alam mo yung ginagawa ko? Binablock ko yung number na yon. Binablock ko siya kasi ayoko na talaga. Ayoko na mag-work. Bakit hindi mo naman na-decide na umuwi? Diba? Kasi iba, pagka ayaw na burnout na, uwi na Pilipinas, diba? Kumbaga, talagang ayaw na magtrabaho rito. Correct. Kayo ba, relax ka ba sa Pilipinas before? O ano ba? Sa Pilipinas, relax ako kasi wala naman akong responsibilidad doon. Yung nanay ko abroad, tapos yung tatay ko wala na rin. Pero yun, relax ako sa Pilipinas, wala naman talagang responsibilidad. So, sabi ko magstay ako dito, tatry ko lang mag-business. So, Sir Ace, naisip mo bang pumaling pa sa pagiging empleyado? Siguro sa loob ng 4 years ko, wala na. Diba? Sino pa kaya yung tatanggap sa akin? Siguro pa nag-apply ako, ilalagay ko doon yung job title, CEO. Diba? kung may tatanggap, di ba? Kung may tatanggap, why not, di ba? Anong sinabi mo nung kay Mrs. nung sabi mo, ayoko na? Actually, it took a lot of months bago ko sa kanya inamin na hindi na ako babalik sa work. Kasi yun nga, pinagbablock ko na lahat yung mga tumatawag sa akin. Kasi ready na silang tanggapin ulit ako eh. Pero wala na talaga sa isip ko na mag-work. Kasi sabi ko, ito na, parang tamad na ako, ayoko nang pumasok sa work. Gusto ko na lang talagang yung nasa bahay lang. Tapos, since kaya ko naman i-generate yung sahod ko, why not, di ba? So, trinay ko siyang nag-take ako ng risk, tapos, yun na, trinay ko mag-business. Until so, talagang nag-focus ka na doon sa pagiging negosyante. Yes, so, tapos yun, during nung nagnegosyo ako during 2019, papasok na yung pandemic. So, natigil yung business ko kasi gawa ng pandemic. Pero tuloy-tuloy pa rin. At the same time, way back 2019, nagtuturo pa rin ako ng VA naman, mga VA sa Pilipinas. So, tuloy-tuloy yung webinar ko noon. So, yun, ganun yung ginawang setup ko. Yung mga panahon na talagang puro lahat. Work from home, di ba? Work from home, webinar. So, yun yung tinutukan ko. Sabi ko, sige, try ko mag-webinar para sa mga VA naman, sa mga Pilipino nasa Pilipinas. Pero hindi mo naisip din na go back home, tas doon ka magnegosyo, or talagang decided ka na nagdito dahil nandito rin si Mrs.? Actually, nung 2018, after ko magbakasyon, nagnegosyo ako. Nag-iwan ako ng business sa Pilipinas. Laundry shop naman siya. Pero it took only 8 months. Tapos hindi ko na tinuloy-tuloy. Gawa ng, yun nga, nalugi siya. So, may napulutan din akong experience doon. So, dahil doon, kaya dito ko na parang tinuwid yung pagkakamali ko sa Pilipinas.
So yun yung parang naging stepping stone ko sa pagbi-business. Kasi sa mga nagnenegosyo, if you really want to start a business, no, ito yung lesson learned na experience ko. Dapat kayong mga nagnenegosyo, hindi dapat pinapabantay yun sa iba kasi meron tayong tinatawag na dapat hands-on. Diba? Siyempre. Dapat pag nagnenegosyo ka, andyan ka. Dapat hindi pwedeng mawala yung focus mo doon kasi lalo na... Correct. Kasi kailangan mong bantayan yung negosyo mo eh. Kasi hindi din natin alam kung nagtatrabaho ba talaga yung mga empleyado natin. Diba? Pansinin niyo yung mga Chinese let's say for example, sa Dragon Mart, diba? Yung mga may-ari ng mga shop, nandun sila, nagbabantay. Mga Chinese, diba? So, let's make an example na kung talaga magnenegosyo ka, dapat hands-on ka. So, yun naging malaking lesson learned sa akin. Oo, talaga yung kailangan. Totoo yun. So, ang tanong sa'yo, hindi ka ba natatakot, syempre, bumalik doon sa pagiging empleyado? If ever, na bumaksak ka, do you have any backup plan? Parang ganon. No, Hindi mo ba naisip yun? Yun lang. Parang, hindi ba naisip na, baka bumalik ako sa ganitong pagiging empleyado or hindi talaga pumasok sa... Actually, kasi ako alam mo yun, hindi ako yung nawawalan ka agad ng pag-asa na parang porsigido ako. So, meron backup plan. Okay, may backup plan ako palagi. Tapos, siguro pag nangyari yung mga ganong bagay, yung mga challenges, no, hindi dapat sinusukuan yan. Tama. Okay? Although ako na-experience ko na, way back 2021, na-experience ko na yung sinasabi mo na bumagsak ako ulit. So, way back 2021, to be honest with you, sa mga nanonood, kwento ko lang, way back 2021, during Expo 2020, no, nagkaroon kami ng client, tapos na-swindler kami. Almost 60,000 dirhams. Laki na na. Laki. Almost 1 million yun. Almost 1 million. So, na-swindler Peso. kami. In peso, almost 1 million. Oo. So, na-swindler kami. Ang siste is yung product na ibigay namin sa customer. Tapos, ayun, umalis na dito sa UAE. So, yung kinita namin since 2019, ayun, wala na. Nawala lang bigla. So, doon, bumagsak ako. Na-feel ko yun. So, na-depress ako. Muntik na nga din akong napaisip na what if kung tapusin ko na lang. Tapos, meron ding mga kunting Ano yung tatapusin regret. mo? Yung Huwag ganun! Hindi, may mga regrets ako nung time na yun. Sabi ko, bakit nagnegosyo pa ako? Diba? So, hindi ko na-overlook ko yung mga ganong challenges. Pero, thankful pa rin ako kasi alam ko na binigay yun sa akin para in the future, hindi siya mangyari ulit. Kumbaga learning siya. stage. Sa business talaga. Ang lupit ng learning stage. Almost 1 million. Ang laking learning stage yun. Ang laking learning stage na, di ba? Yan. Dumating ka na ba sa point na naging greed ka sa income mo? Ay, oo. Sobra. Nung kumikita na kami, ang nangyari doon is hindi ko parang na-overlook ko din yung finances namin. So, kasi way back sa Pilipinas, medyo, alam mo yun, hindi ganun kaganda yung buhay. So, yung income namin dito na parang na-spend ko without looking the financial statements. So, nagkakaleche-leche dahil nga doon. Kasi, alam mo yun, hindi ko naranasan yung mga bagay na, let's say for example, magkameron ng sariling sasakyan, magkameron ng sariling iPhone, mga ganun. So, hindi ko na-manage yung finance ko. So, naging greed ako. Kumbaga, sige, may kinikita ako, out lang ng pera. Tuloy-tuloy lang. Parang akala mo lang katapusan. Oo, correct. So, dahil doon, natuto rin ako magkaroon ng financial management. So, yun na yung pumasok yung pagiging mo. Oo. So, nag-hire na rin ako ng accountant. Para siya na magmamanage. Kailangan sa pagninegosyo, kailangan syempre nandun. Hindi lang porket alam mo yung negosyo, correct. papasukin mo, syempre kailangan din i-manage mo yung finance. Kasi hindi mo alam, mga kabayan, di ba? Kung nasan ka na, kung ano na ba yung status ng negosyo Correct. mo. Isa overlook na. Diba? Correct. Tsaka yung business, makikita mo lang ang business kung feasible siya kapag merong progress or may forecast ka when it comes to finance. So, doon ko natutunan. Una, naging greedy ako. Tapos, after nun, nakita ko na yung business, ganito na pala yung situation. So, mahalaga talaga yung financial. Okay, financial management. Bilang
online guro, so lahat ba ng natutunan natin sa in your experience sa pagiging Amazon seller. So, yun nga, sinabi natin na yan yung mga pwede natin i-share sa mga OFW natin na gusto rin subukan yung ganitong field, di ba? Correct. Kaya mo bang i-share yan? Of course naman. Actually, nag-start ako this year lang, last February. Nagkaroon na kami ng community. Okay, yung Amazon, Kabayan Amazon Sellers. So, doon nagturo ako ng paano pagbenta sa Amazon. Tapos natutuwa ako kasi may iba na bumabalik, sinasabi nila sa akin na, "Uy, Sir Ace, thank you sa iyo kasi nagkaroon ako ng opportunity para gawin yung pagbi-business online." Kasi kung i-check mo Sir Eric sa sa YouTube, bibihira ka makakita doon na nagtuturo ng Amazon, Oo. especially sa selling, 'di ba? Meron na siya. Meron na. Hindi siya yung parang full na makakatulong sa iyo. Oo. Bigyan ka lang ng tip. Oo. Pero yung sa akin kasi, as in talaga tinuro ko siya. Kung ano yung nalaman ko, ano yung experience ko, yun yung tinuro ko sa Iba pa rin sa yung talagang community. meron ka sariling guro. Correct. Oo, di ba? Online guro. Online guro, di ba? Paano mo naman naisip na pasukin yung ganong pagtuturo? Talagang naging field mo na ba yun before or talagang sinabi mo lang sarili mo na kailangan ko itong i-share sa mga kababayan? Yun nga, sabi ko nga sa'yo, way back 2021, nagturo na ako. So, ang tinuro ko naman noon is digital marketing. Pero ngayon naman, during kasi low season kasi nung time na yun, nagturo ako. So, wala akong masyadong ginagawa. Tulog lang ako, tulog kasi tamad eh. Parang tamad. So sabi ko, gawin ko kayang productive yung buhay ko. So sabi ko magtuturo. Sumipag ako ng konti. Sumipag ako ng konti. So ayun, nagturo ako way back yung February, nagturo ako ng Amazon selling. Tapos nagkaroon ako ng community na 500 members. February until May. So, ang dami kong nakilala. Ang dami kong tinuruan maging tamad. Ang dami kong tinuruan maging tamad. Tapos natutuwa ako kasi may iba bumabalik sa akin, tinatawagan, "Sir Ace, thank you so much." So, pag nakaka-receive ako ng ganun, parang natutuwa na rin ako. Kasi alam mo yun, nakapag-share ka. Diba? Sabi nga nila, if you're receiving a blessing, dapat ikaw din maging blessing para sa iba. Diba? So, ganun lang. Ganun lang. Sir Ace, sekreto sa mga pagninegosyo. Kaya mo bang i-share yung sekreto? Sekreto nga eh. Di ba? Hindi, guidelines lang. Yan, Okay. guidelines. Meron lang ako sasabihin. Sekreto, kailangan mo maging consistent. Yun lang. Dapat sa pagninegosyo, dapat consistent ka. Hindi yung, for example, ngayon bumenta ka. Next month, wala kang benta. Sa mga susunod na buwan, wala kang benta. Hindi ibig sabihin na pag wala kang benta, titigil ka na. Hindi ganon. Okay, dapat consistent ka pa rin para maging successful ka. So, pag gano'n na parang na-challenge ka, na-encounter mo yung mga ganong problema, dapat gagawin mo siya ng solusyon, hindi yung titigil ka. So, yun yung mga sikreto na siguro ginagawa ng ibang negosyante. Para sa akin, based lang sa experience ko. Kaya din ako tumagal sa business kasi nga, hindi ako tumitigil. Naghahanap lang ako ng way kung paano mo siya i-pump ulit para gumana ulit yung business. Tama. So, yun yung mo, parang pwede kong i-share ng sikreto para sa inyo. Hindi, tsaka pag ninegosyo ka ba, kailangan andyan din yung saya. Kaya nga, happy selling. Diba? Correct. Correct. Dapat may passion ka. Yun. Isa pa yun. So, consistent tapos passion. So, dapat pag pinagsabay mo kasi yan, masaya ka. Wala kang iniisip na iba. So, tuloy-tuloy yan. Kasi pag yung mga kabayan natin, hindi naman sa lahat napapansin ko lang at majority naman, hindi naman gano'n. Minsan pagkaka-uuwi na sila, sasabihin sa atin, "Sir, pagod ako." Parang baba na ng energy. Correct. Diba? Yung hindi na yun yung iniwasan natin eh. Correct. Yung na ganun sasabihin ko, pagod ako, pag umuwi ako, masaya pa rin ako dahil natapos ko yung araw ko na kumbaga, happy ka, di ba? Correct, At nandun pa rin na nakakatulong ka pa rin sa pamilya mo. Ayan, correct. diba? Tsaka sa mga bigyan ko na rin ng Masaya sa buhay. Correct. Bigyan ko na rin ng tip yung mga gustong magsubok ng business, no. So, yung mga nanonood ngayon ng mga boleros, no, kung gusto niyo i-try yung pagbi-business dito especially dito sa abroad, gawin niyo lang kung meron kayong trabaho, try niyo mag-sideline. Kumbaga, i-maximum niyo yung i-maximize niyo yung oras niyo. Hindi yung pag-uwi niyo, matutulog kayo or what, or
pag uwi nyo, wala kayong gagawin, manonood lang ng Netflix. Hindi. Ang ano daw, ang dream daw ng tao, it starts after your 9 to 6 job. So kailangan, pag uwi mo ng bahay, meron kang gagawin para may start mo yung pangarap mo na makaalis ka doon sa tinatawag naming rat race. 'Di ba? So, comfort zone. yung comfort zone, yung corporate world, kung gusto mo siyang iwanan, after ng work mo, tsaka mo trabahuin. 'Di ba? Kasi ganoon yung ginawa ko nung nag-corporate ako. After 6 o'clock ng office ko, nagtatrabaho pa ako, may mga mini-meeting akong mga clients, tapos meron akong ginagawa na iba. Tapos doon, hanggang sa naiwan ko yung corporate ko. So na-sustain ko yung sarili ko kahit wala na akong trabaho. Tapos doon na, nag-start yung journey ko. Sa umpisa lang naman yung feeling mo na matatakot ka. Correct. Diba na, Correct. malulugi ba pag ginawa ko to? Hindi. Being an employee, it's your, kumbaga, yun yung stepping stone mo. Correct. Pag may bala ka na, kasi bala yan eh. Correct. Diba? Correct. Parang susugod ka sa gera, di ba? Pagiging OFW, naging nilakasan mo na nga loob mo eh. Correct. Yes. Diba? Oo. Pumunta ka dito sa ibang bansa, dun pa lang, warrior ka na. Ang kailangan mo na lang bala. Di ba? Correct. Yes. So, without that, yung balang yun, yung pagiging empleyado, after nung work mo, tuloy-tuloy mo lang, aral, di ba? Sideline. Sideline. Yeah. Para makaiwas ka naman dun sa pagiging empleyado. Correct. Kasi Tama yan, ginawa tama ko sa yan. list. Tapos, yun, try mo din maghanap ng mentor. Kasi ako, nagkaroon din ako ng mentor, sa totoo lang. It doesn't matter kung yung mentor mo is mas bata sa'yo or mas matanda sa'yo. Kasi hindi din natin alam yung mga alam ng ibang tao, di ba? Paminsan may alam sila na hindi natin alam, tapos tayo naman may alam naman tayo na hindi din nila alam. So, pwede nating i-share sa kanila. Okay, so kung gusto mo talagang matuto, no, kailangan meron kang nag-guide sa'yo. Di ba? Parang parent natin, gina-guide tayo paglaki. So, dapat sa pagbibusiness, dapat meron ka ding mentor. Yun ang Oo. pinaka-importante. Hindi pwedeng yun. Hindi pwede yung bara-bara lang. Hindi pwedeng yung ikaw lang yung mag-discover ng mga bagay-bagay. Di ba? Mahirap yun. So, kailangan mo pa rin yung mga well-experienced na mga ibang mentors. Kasi kapag may mentor ka, mas napapadali yung process ng business. So, ituturo nila yung mga experience nila na para maiwasan mo yung mga problema sa business. Sila na ngayon mag-guide sa'yo na, uy, ito, huwag mong Kasi gawin. napagdaanan yun. Correct. Diba? Oo. Di ba? So, yun mga kabayan, nakakita na kayo ng tip. Okay. Sir, ano naman yung binibenta natin sa Amazon? Ano ba yan? Halo-halo ba yan? Sa Amazon naman, binibenta ko ang dami. So, hindi ako nagpo-focus sa isa. Ayan. Kasi sa Amazon, si Amazon kasi, pag nagbebenta ka, ganito yan. Sa Amazon, dapat marami kang binibenta. Kung nagtataya kayo ng Amasos, 'di ba? Gusto natin marami tayong tinataya, 'di ba? Marami tayong numerong parang itataya sa Amasos para tumama tayo sa loto. Sa Amazon ganoon din. Dapat marami kang binebenta, 'di ba? Sari-sari store, 'di ba? Pag marami kang tinda, Variety. marami kang variety of products, mas marami yung pupunta sa iyo kasi marami kang binebenta, 'di ba? So, dapat ganun din sa Amazon. Dapat maraming binibenta. Kung tatanungin mo kung anong mga products binibenta ko, consumables, cosmetics, lahat yan. Yung mga ginagamit ng tao araw-araw. Normal na ginagamit. Normal na ginagamit ng mga tao. So, doon ako nagpo-focus. Okay? Other than Amazon, nagbebenta rin ako sa Noon. Okay? So, Amazon and Noon, they're just the same. Lahat ng platform. Lahat ng e-commerce platform, pinagbebentahan ko. Tapos may sarili din akong e-commerce platform. So, meron akong sa Let's Go, tsaka meron akong Let's Go. So, pwede nyo puntahan www.letsgo.com, tapos Nakita ko nga. www.soletsgo.com. Yan. So, nagbebenta ako wholesale tsaka retail. So, yun. Yun yung business ko dito. So, ito, kabayan. Isa sa mga sample ni... Ito yung mga sample na binibenta ko. This is a eco-friendly, reusable na water bottle. So, paminsan may nag-order sa amin ng bulk, tapos mga retail. So, ito yun. Pwede kayo mag-order sa amin. Visit nyo lang yung site, www.letsgo.com. Okay? So, yun. Mga bolero, let's start the Bolero Challenge! Okay, so Ace, handa ka na ba? Yes, handa na. Parang Sige. ka naging handa. Hindi mo alam kung ano yung challenge namin sa'yo. Sige. Game. Okay. Game tayo dyan. Masaya to. Kaya mo bang gawin to? Di ba? Kita ko na to eh.
At ito yung ginawa mo na. Okay. Kaya hindi naka-challenge sa ito. Pero Okay. parang malamang, ma-challenge ka pa rin. Okay? Okay ba gawin mo tong Pogi Dance Challenge? Sige. Woo! Game. O, di ba? Let's do it! Teka lang, pa-play natin yung music. Tatayo ba ako? Oo! Tatayo ako. Sige, doon na lang sa may chorus. Sa may chorus. Di, kanina pa tayo game. Game na, okay. Sige. Okay. Okay, 1, 2, 3! Ayun! Yun na yun, yun na yun. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much din sa inyo. No problem. Thank you so much. Sa mga boleros, thank you so much, guys. Don't forget to subscribe sa channel nila. Tapos, promote ko na rin yung yung Yes, sir. masterclass ko. Any. Sa mga nanonood, if you want to learn Amazon selling, pwede po kayong mag-PM sa akin doon sa TikTok ko. Amazon, Kabayan Amazon Sellers. Tapos, doon natin pag-usapan. So, hanapin nila sa TikTok yung Kabayan Amazon Sellers. And if you also want to purchase yung mga merch namin, available din siya sa website namin. It's www.letsgo.com. And if you want to order yung mga giveaway items, you can also go to or visit sa www.soletsgo.com. So, yun lang. Thank you so much, guys. So, don't forget to subscribe, mga boleros. Thank you. Thank you, sir. Salamat. Thank you. Thank you so much. Abangan sa aming susunod na episode. Ito ang Boleros!